nakuha sila ng ating team from RHPU NCR. He deliberately used another uniform. Ito po yung nakikita nyo nagbabiral using the blue pipe. Walang alam yung commander kung sino may pananagutan. Gusto namin mapananagutan. Oh yes, of course, meron itong monetary consideration for them. That's why ito nga po is they're doing this kasi nagmumoonlight sila. Pero ang nakikitang dahilan ng sunod-sunod na pagkakahuli ng ilang pulis na rumaraket sa illegal escort service sa mga bigating personalidad o individual sa iba't ibang panig ng bansa. Nito lamang nakarang araw, hindi nakaligtas sa galit ni Highway Patrol Group Chief Police Brigadier General J. Kumigad ang isang pulis at isang dating sundalo nang maaktuhan silang nag-escort sa hindi pa pinapangalan ng individual. Naaresto ang dalawa habang nagbibigay ng motorcycle escort sa isang itim na Toyota Alphard minivan sa kanto ng Jokno Avenue at Asiana City, Parañaque City, kamakalawa ng hapon, May 27, 2024. They were escorting a vehicle who happens to speed away. So nakuha sila ng ating team from RHPU NCR. They are now facing charges for usurpation authority and admin charges both from the PNP, and we still have to coordinate what admin charges the AFP will file against this AFP personnel. Ayon sa inisyal na investigasyon, nagawa pang magpalusot ng dalawang unipormadong individual at sinabing sabay lang silang uuwi ng kani-kanilang bahay. Pero ang kwentong ito ng dalawa, hindi naman pinaniwalaan ng mga operatiba. Nabatid rin na isa sa mga motorsiklong gamit ng pulis ay nakarehistro sa provincial government ng Cavite. Hindi po official HPG motorcycle yung ginamit, but one is, I think, registered under the provincial government of Cavite, and the other one is a private motorcycle. Private motorcycle was used with the alleged AFP personnel. He deliberately used another uniform. Ito po yung nakikita nyo nagbabiral using the blue pipe and a black riding jacket. It's not an official uniform for the HPG. Para sa hepe ng pambansang pulisya, hindi niya ito katanggap-tanggap at kailangan itong imbestigahan agad. Alam mo kasi dati ang kaya nangyayari kasi we only look at the people. Walang command responsibility. Now we put command responsibility. Hindi lang po yung tao. Kasi hindi na mangyayari kung walang alam yung commander kung sino may pananagutan. Gusto namin mapananagutan. Kaya nga po yung nangyari dun sa SAF, you can see, pati yung pinaka-battalion commander are being investigated. And makikita niyo po talagang justice will roll. Kaugnay nito, agad na ipinag-utos ng PNP ang investigasyon kasama ng accounting sa mga tauhan nito para malaman kung sino-sino pa sa mga miyembro nito ang sangkot sa moonlighting at iba pang illegal na aktibidad. Sabi ko nga hanggang yung sino yung immediate commander eh. And paano yung sistema? Baka may mali kami sa accounting. And we have to improve our accounting system. Ang binibigyan po natin ng is yung mga IMEG natin ay may order na po tayo sa IMEG natin, that's integrity monitoring group natin, to really conduct yung mga tao accounting. Pati IAS, binigyan ko na po ng na mag-account ng mga tao natin to make sure na hindi po nangyayari itong mga ganitong bagay. Sa pakikipag-ugnayan ng SMNI sa Philippine Army, ipinauubayan na lamang daw nila sa PNP ang pagsasampa ng kaso laban sa ex-Army na sangkot sa moonlighting dahil matagal na anla itong wala sa kanilang serbisyo. Nabatid rin na may pending case ang naturang sundalo sa loob ng Sandatang Lakas ng Pilipinas.